live stream. Pasensya na kayo, itutuloy ko na lang uli. Ulitin ko na lang, no, sa ngayon mga 13 minutes na nakalabas. Ang title ng ating vlog ngayon ay Desperado na si Risa, si Coco at mga kaaway ni Sarah. Ay desperado. Bakit po? Kasi anong ginawa nila? Si Coco at saka si Risa ay nananakot, nalalabanan namin kung gustuhin nila i-dismiss yung impeachment case laban kay Sarah. So ang tinutukoy nila na grupo ni Chis Escudero, ni Bato, ni Bungo, ni Amy Marcos, ni Villar, ni Tolentino, at saka iba pa na gusto ay idadaan na lamang sa resolution na kung saan pipirma na lang sila lahat ng majority na mga sa Senado na ibasura na lang ang impeachment at huwag na simulan at huwag nang buuin pa ang impeachment court. At kung hindi mabuo ang impeachment court, ay ibig pong sabihin ay wala nang papasukan yung kasunod yung mga bagong senador. There is nothing more to continue kung walang impeachment court na sisimulan. Siyempre, nag-argumento kasi mga kalaban, kayo pwedeng tumawid. Pag maumpisahan lang sa ngayon, mga lumang senador sa ngayon, at tatawid sa kasunod na kongreso, may mga bagong senador na. Matatalino kasi yung grupo nila ni Chis Escudero. O sige, ganun pala ha. Sige, wala nang tatawiran. Bakit? Hindi na namin buuin ang impeachment court. So bahala na lang kayo mag-question sa Supreme Court kung tama ba ang aming ginawa o hindi. Ganon po ang plano na nakikita ko. I hope so na babaguhin nila. Pero as I speak daw, ganon po ang plano. Ngayon, on the other side of the fence, itong grupo nila ni Risa at saka ni Coco, dalawa lang sila. So, 2 against you and me against the world ang mangyayari sa kanila. So, nung tinanong ni Ted Filon, si Coco Pimentel, sino ba? Sabi kasi, paano yan, Senator Coco, kung ituloy nila yung pagbabasura ng functionally dismissed ang impeachment court? Sabi naman nila ni Coco, hindi lalabanan namin. Tika, Senator Coco, sino ba yung namin? Ha? Wala. Baka luma yan. Tika muna. Di meron. Meron. Ngayon, kanina pa kasi yun. Meron sounds pala. Sabi ng aking assistant, pasensya na kayo, talagang inaalat ako dito ngayon. Alam ko na marami pong nag-aabang ng aking kasi ng aking algorithm nga maraming humaharang So anyway, ulitin ko lang, tinanong ni Ted Filon, si Coco, sabi nyo lalabanan ninyo kung gusto na nila ni Chis Escudero na wala ng impeachment. Sabi niya, sino yung namin? Sabi niya, ako at si Risa. Dalawa lang kayo, hindi nyo kaya yan. Okay? So, ulitin ko lang, parang nagiging you and me against the world yan. So parang kanta yan, naalala ko yung kanta, you and me against the world. Somehow it thinks that you and me against the world. So anyway, ang pinagtatawanan ko lang mga ganito kasi nagiging hindi na rationable, wala na sa luhi kayo mga galaw. Matalino pa naman si Coco Pimentel, number 1 sa Bariksam yan. Si Risa matalino rin yan, UP graduate yan. Pero nawawala po yung kanilang lohika para sabihin na lalabanan namin. First of all, you have to think, you have to put it in your mind na dalawa lang kayo. Ang kalaban nyo, 22. Ngayon, on the other side of the fence, ayaw din ng grupo ng mga makamarkos na senador. Bakit po? Ang isa lang ang sinasabi ko rito, kinatatakutan ni BBM na pag matuloy pong impeachment, isa sa depensa ni Sara Duterte, sinabi niya na. Ilalabas niya yung video na nag-usap sila ni Risa Araneta Marcos, na kung saan binabanggit ni Risa na yung mga envelopes ibibigay doon sa USEC ng Department of Education.
at ibibigay sa ang isang USEC ay hepe ng tinatawag na procurement entity. So sa batas po sa Republic Act 9184 sa na HOPE, Head of Procurement Authority. So kung may Head of Procurement Authority, siya po ang pipirma bago magsimula ang bidding. Kahit anong proyekto. Kahit yung proyekto sa laptop deal sa panahon na ipinanalo ni Elizalde na bata-bata ni Romualdez, 2 trillion at 2 billion. Tapos nawawala, na walang hindi ginagamit, nasa bodega lang. Kagaya rin yung mga formally na hiri na ng DOH na bidding na kung saan nanalo si Elizalde na bata ni Romualdez. Panahon pa ni Duterte yun. Nagsisip-sip sila kay Duterte. Binigyan sila ng pinanalo sila. Tapos kasama pala sa Parmali scandal yung bata ni Romualdez na si Elizalde Co. Ako Bukol Party List. Yan, binuto pa niyo mga Bicolano yung Ako Bukol. Binubukol na nga kayo. Bakit nyo pa binuto yan? Tataka na lang ako. So anyway, ito ngayon ang sitwasyon dyan na gusto talaga lang nila, ang agenda nila ni Coco, ni Risa, ay hindi na makatakbong presidente si Risa, si Zara sa 2028. Yan lang. Kasi bakit? Gusto nila i-convict agad. Teka mo na, hindi pa nga nagsimula yung paglilitis. Magpipresenta pala ng ebidensya, tapos alam nyo na, sabihin nyo na, guilty na. O di ba? Kaya sabi ko kanina, si Bongbong Marcos natatakot kasi ilalabas ni Zara yung video na kung saan yung 3 envelope na binigay sa 3 entity at 3 USEC ng DepEd ay mabubulgar. So ibig sabihin, ang baho po rito na lalabas, hindi lang kay Sara. Sabihin natin guilty si Sara. Tapos ang baho din ni BBM at saka ni Lisa Araneta Marcos ay lalabas din. Kasama rin ang baho ni Romualdez. Kasi po, ilalabas din ang video ng pag-uusap ni Romualdez, ni Martin Romualdez at saka ni Sara doon sa eroplano na kung saan kinukuha ni Romualdez ang lahat ng pera sa pagkampanya pa lang. So, ibig sabihin, nakikita na ninyo sitwasyon. May sitwasyon tayo na pag matuloy ang impeachment trial, hindi lang po si Sara ang masisira dito. Masisira si Romualdez, masisira si Lisa Marcos, masisira si Bongbong Marcos. Ganun po yun ang sitwasyon. So, in other words, although wala pa naman tayong sinasabi na guilty sila, but then, pag nilabas sa impeachment trialan, ibig sabihin po, hindi lamang ang mga prosecutor maglabas ng mga Mary Grace Piatos na mga resibo. Lalabas din ng depensa si Sara ng kanyang mga depensa. Sasabihin niya, yung mga congressmen yan, lalabas ang lahat ng congressmen ay tumanggap ng 150 million. Yan po ang nakikita ko dyan pag natuloy-tuloy ang trial. So ngayon, ang agenda naman nila ng mga kontra kay Sara, kasama na po yung magrarally sa straight, sa kwan, ang agenda nila ay tanggalin sa senaryo sa 2020 election si Sara. Yun lamang ang agenda nila. Sa ngayon, ang sinabi nila, ituloy impeachment trial. Kasi guilty na si Sara. Kaya kung magrarally sila, ang kanilang tarpaulin ay naglalabas, convict Sara, convict Sara. Meron bang ituloy ang impeachment tapos ang inyong decision ay convict na? Paano pa naman kayo makasisiguro na convict? Tandaan niyo po, hindi lang po ibig sabihin na dahil ang resibo ay may Piatos ay guilty na si Sara. Tandaan niyo po, ang punto na pinag-usapan natin ay tinatawag na confidential fund. Pag confidential fund, sikreto po yan. Kaya ang resibo ay pinapayagan na magbibigay sa alias na pangalan ng resibo. Para maintindihan ninyo ang trabaho ng confidential fund, for all you know, ganun din ang confidential fund ni Romualdez. Nung ngayong taon, maabot na sa mahigit 10 billion ang confidential fund ni Martin Romualdez. Ang kay Bongbong Marcos, 4.625 billion or 4 billion 625 million. Sa tingin nyo ba kaya hindi rin may Piatos ang ginagamit nila pagre-resibo? Kumbaga ibig sabihin, kayo, you are fighting blood with blood para lang matanggal si Sara, hindi para ma-expose ang katotohanan sa confidential fund.
Ang isa pa, ang mali dyan, bakit naman binuyagyag ng Good Government Committee yung confidential fund ng mga resibo? Ang confidential fund nga yan eh. Bakit mo ipapilitan na ilabas ang pangalan na kung sino? At ang panghuling tanong, nandun na nga si Sara sa huling hearing ninyo na ginawa. Nandun na rin yung dalawang kernel na kung sino tumanggap ng pera ng confidential fund na si Colonel Raymond Lachica at si Colonel Dennis Dolasco. Pero bakit hindi nyo tinanong kung saan nila dinala yung pera? At tandaan ninyo, yung mga resibo na yon ng mga regispiatos, hindi po si Sara Duterte ang gumawa doon. Ni-report lang ng opisina niya. Galing yun sa mga military officers. Ganun po yan ang katotohanan dyan. Ngayon, kung gusto niyo talaga ipagpatuloy yan, well, nakikita ko po, hindi naman ako kumakampi kay Sara, pero ang sinasabi ko lang na ito ang mangyayari at wala akong control. Kahit mumurahin ko pa yan, wala rin akong control sa kanila kung gusto nila gagawin. Pero nakikita ko, gustong-gusto nila gagawin na magre-resolution na lang, pepirma ang minimum of 13 senators na hindi na ituloy. Hindi na sila magbubuo ng impeachment court. Kung hindi sila magbubuo, sino ang ngayon na makapigil sa kanila? Against all odds, they will do it. Kaya ang sasabi, maraming sasabi, unconstitutional yan. All right, you say it unconstitutional, but there is no law. Wala pong batas na nakasulat sa konstitusyon na bawal sila pagsagawa ng resolution kung nakikita nila ay hindi na, wala ng sapat na oras. Kasi ang katayuan na tinatayuan ng mga ito ay hindi po, wala na pong jurisdiction ang mga bagong senador. Hindi po sila pwede. Okay? So kung hindi sila pwede, ibig sabihin po ay ang tinatayuan nila, sige, tatayuan namin na hanggang kasalukuyang senador lamang ang pwede magsabi ko mag-trial o hindi. So ngayon, ano naman ang gagawin ninyo? Unconstitutional nga. Eh di, pag tinuloy nila ni Bato yan, nila ni Escudero, wala nang impeachment court, tapos ang laban. Ano magagawa ng kabila? Nagsisigaw na unconstitutional, unconstitutional. Nako, unconstitutional nga yung pagkuha ng 90 billion sa pondo ng PhilHealth. May nagawa ba kayo? Oh, kinuha nga yung 117 billion na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. May nagawa ba kayo? Oh, pinipilitan ni Bongbong Marcos na bigyan ng mas malaking pondo DPWH. May nagawa ba kayo? Actually, wala kayong nagawa. Kundi, the only way that you can do is, kagaya ng ginawa ng grupo naman ni Attorney Vic Rodriguez, ay nagsampa sila ng petition sa Supreme Court. Si Coco, nagsampa rin ng petition sa Supreme Court para yung 90 billion din ibalik. Marami nagsampa, pati si grupo ni Silo Magno. But then, until when and what can they do? Hanggang petition na sa Supreme Court. Eh, Supreme Court pa hanggang ngayon, wala pang decision. Well, you know how slow it is in our justice? Snail justice system meron tayo. Snail, ano ba yung snail? Taklobo. Ganon kabilis gumapang ang katarungan sa atin. So ngayon, mas lamang sa sistema natin, mas lamang ang gustong gumawa ng krimen o gustong gumawa ng hindi maganda. Mas lamang sila. Nagagawa kagad nila, tapos yung utos ng korte na papatigilin sila, tapos na. O, kagaya ng ginawa ni Nicolas Torre sa pag-aresto. May nagawa ba kayo? Wala. Hanggang petition Supreme Court, hanggang ngayon walang nagawa. Ganon po, ini-illustrate ko lang ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. O ngayon, para kayong papatay ng tao. Para gusto nyo lang ituloy impeachment kasi gusto nyo sure na kayo na convicted na si Sara. Eh, di ba? Ganun lang naman ang agenda nyo lahat eh. Sino ba may kasalanan dito? Si Chichis Escudero ba? Kung ako tanongin mo, hindi. Bakit mo sasabihin si Chichis Escudero may kasalanan? Hindi ba may kasalanan yan mga congressman? December pa lang mayroon na kayong impeachment. Bakit hindi nyo pinurward kagad sa Senado? December pa lang mayroon na kayo. Hindi nyo pinroseso. Ibig sabihin, kayo pa lang, meron na kayong ill motive. May masama na kayong balak sa simula pa lang. Tapos ipasa nyo, last touch si Chichis Escudero. Unfair naman ata kay Chichis Escudero yan.
Pangalawa, kung itutuloy ni Jesus Cordero, wala na yung 200 peso na minimum wage na dadagdag sa mga sahod ng mga manggagawa natin. At least ngayon na-aksyonan na nila. Asa na importante sa inyong mga manggagawa? I-impeach si Sara o hindi dagdagan ang sahod yun ng 200 kada araw? Sa akin lang dito is hindi na tayo rationable lahat. Gusto ng iba kampo na i-inhibit na ang sila grupo ni Bato tsaka si Escudero kasi daw biased. Bakit hindi nyo pa inhibit si Risa at saka si Coco Pimentel? Biased din sila kontra kay Sara. Di ba? Pagkatapos, ganito po yan. Kung mag-inhibit kayo, sino bang mananalo pag mag-inhibit na senador? Di si Sara ang panalo. Bakit? Hindi kailangan ni Sara ang boto na pabor sa kanya kung may impeachment trial. Ang kailangan lamang ni Sara ay yung walang buboto na siyam laban sa kanya. Kahit 8 lang, kasi 23 senators lang ngayon. 8 lang na ayaw bumoto sa impeachment, nag-inhibit yung 8. Wala na, hindi naman tuloy ikwan. Ngayon nakikita ko pa ang isang senaryo. Ganito ang gagawin nila ni Chis Escudero. Magsabay-sabay mag-file ng resolution ang 8 senador na pro Duterte. Inhibit kami. Pag mag-inhibit ang 8, paano mapako niya? Kasi 8 lang ang kailangan ni Sara Duterte na hindi buboto, ay panalo na siya. Kung mag-inhibit ang 8, anong gagawin? Sa tingin niyo matutuloy? Di ba? Ganun lang yan. Ganun lang kasimpleng usapin dyan. Hindi naman pwede sabihin na pag nag-inhibit ang boto ng mga impeachment ay kung ano lang ang natirang senador, doon magbabase ang 2/3. Hindi po. Klarong-klaro sa ating konstitusyon na yung 2/3 ay bilangin sa kung ano ang total membership, which is 24. So kung magaling ka sa math, 2/3 of 24 is 16. 2 times 24, 48, divided by 3, sa ilalim, 16. Turuan ko kayo ng math. Si Coco ay BS Math yan. Sa UP pa gumraduate yan sa BS Math. Tapos nung nag-take siya ng bar exam, sa UP siya gumraduate ng College of Law niya, ay number 1 sa bar exam. Hindi pa ba niya alam yan kung ano? Kung ako tanongin mo, si Coco, ano lang yan, political fireworks lang ginagawa niya para hindi siya makalimutan. Kasi kung tumakbo siya sa 2028, meron pa rin siyang pangalan na maalaala pa rin siya ng mga botante. Kasi bakit? Natalo naman siya sa pagtatakbo niya kanyang pag-congressman sa Marikina. Natalo siya ni Marcy Teodoro. Ang pag-asa niya lang, matuloy-tuloy yung disqualification ni Marcy Teodoro. Kung hindi matutuloy, di wala siyang upuan. Ganun po ang lahat ng mangyayari. Una, pangit naman tingnan, although ginagalang kong inyong damdamin, sana kung naglabarami pong grupo ni Dudies na gusto matuloy impeachment, ituloy lang impeachment para makita kung ano ang mga ebidensya. Hindi yung ituloy impeachment para i-convict. Kayo naman, Risa, kayo mga sa grupo ninyo, sabihin ko na, mali kasing agenda ninyo eh. Ituloy impeachment para i-convict. Bakit? May kasalanan na ba? Wala pa nga pa kayong napatunayan eh. Sasabihin nyo may kasalanan na. Kaya, suportahan ko kayo kung sasabihin nyo, tuloy ang impeachment trial, ganon. Hindi yung tuloy i-convict. Hindi po pwede yan. Meron bang akusado sa korte, inaakusa, tapos ituloy ang convict. Kagaya kayo, o pag-usapan natin ng katotohanan, si Bantag kung sumuko, sigurado ba tayo makukonvict si Bantag? Hindi. Kung si Tevez nandiyan na, nahuli niya, sigurado ba tayo na makukonvict si Tevez? Hindi. Bakit? May posibilidad pa rin na ibang tao pumatay. Tahanapin, sino ba may posibilidad na pwedeng pumatay sa mga kay Ruel Digamo? Alam mo, Atong Ang, ikaw ang iniisip ko na pwedeng gumawa dito, maliban kay Tevez. Pero iniisip ko sa ngayon, walang parang ang layo.
Hindi pwede si Atong Ang. Pero isang negosyo ninyo. Ang gusto lang ni Atong Ang, agawin ang negosyo ng isabong sa buong Pilipinas. At para maagaw niya, pwedeng sabihin na patayin niya, sisiraan niya si Arnie Tevez para mawala ng negosyo ng Arnie Tevez at papasok siya ngayon. Alam mo mga laro ng mga sindikato? Ito po ang aking sinasabi dito. Kung nananawagan kayo na ituloy ang trial, everybody, kahit mga taga-DDS, sa suporta sa inyo. Pero panawagan ninyo, i-convict si Sara, no way. You have no reason to do that. You are nothing but a piece of shit. Ganun lang po. Para magiging fair tayo, manawagan tayo, ituloy ang impeachment trial. Pero ngayon, titingnan naman natin ang katayuan ng mga senador. Isipin ninyo si Bato, si Bungo, si Amy Marcos, si Villar si Camille, si Pia Cayetano, si Lito Lapid na mga bagong halal ay hindi sila natakot. Bakit po hindi pa sila magpapahalal ngayong 2028? Ang natatakot diyan, yung mga lumang senador na lilipat sa panibagong Senado. Kasi bakit? Sa 2028 ay tatakbo sila. O ngayon, anong kailangan ni Loren Legarda para iboboto siya ulit? Kailangan niya suporta. Ngayon, kung kailangan niya suporta ng boto, kanino siya lalapit most likely para tulungan siya sa kanyang kandidatura? Ladies and gentlemen, huwag na po tayo magiging ang tawag diyan, mapagkunwari. Napatunayan po ni Sara na sa karaang eleksyon na ipanalo niya si Amy at si Villar nang dahil lamang sa pag-endorsement niya. In other words, yung mga senador ngayon dyan na kagaya ni Loren Legarda ay kailangan nilang endorsement ni Sara para mananalo sila sa 2028. Ika nga, political ang desisyon sa lahat sa impeachment. Hindi yan nakabase sa ebidensya. Nakabase yan sa politics yan. Political belief ng buboto. Kasi bakit ko nasasabi political question? How can you justify the removal of a person voted for by 32 million, i-remove lang ng 24 na senador? Hindi po. Hindi po. Sa pangalan lang yan. Pero ang mga senador ay kailangan din nila ng boto. Kapag i-convict nila si Sara, ay sigurado ako hindi mananalo sa sunod na eleksyon yan yung mga magpatatakbo sa Senado sa 2028. Siyempre, hindi nabubuto yung lahat ng mga DDS laban sa inyo. Alalahanin ninyo po, nakaraang eleksyon, hindi pa yan natin makakalimutan 2025 elections. Sa boto lamang sa Mindanao at Cebu. Klaro, lahat ng Duterte, kahit si Kibuloy, kahit si P. Salvador, binoto. Tandaan nyo yan. Kung ganun katibay ang paniniwala para kay Duterte. Ngayon, sa tingin nyo, mga senador, lalaban dyan? Common sense. Common sense. Nagtataka naman tayo, bakit ganun? Mamamatay tao na ngayon si Duterte. Kinikilala natin mamamatay tao. Pero bakit ganun katindi ang suporta sa kanya? Sige nga, sagutin nyo, anong meron dyan? Kahit nga si Benji Magalong na mayor ng Baguio, nagtataka. Pero isa lang ang dahilan. Tinanong niya, pumunta sa nangampanya si Benji Magalong sa Baguio. Baguio na ngayon halos lahat dyan, Ilocano speaking. Bakit nagtatanong siya? Bakit gusto niya si Duterte? Mayor, iba naman yan. Panahon ni Bongbong. Kabsat natin si Bongbong. Pero panahon niya, daming adik. Daming adik naglilipana sa kalsada. Panahon ni Duterte, kahit isang adik wala kang makita. Sa panahon ni Duterte, wala kang narinig na nag-snatch. Panahon ni Duterte, wala kang narinig na nangidnap. Si except kay Dumlao na kinidnap na si G.X. sa Clark. Sa panahon ni Duterte, wala kang narinig na ng hold up ng bangko. Ngayon, ang daming hold upan. Sa panahon ni Duterte, wala kang narinig na kahit ano pang krimen, kahit mga petty, mga petis na smuggling o whatever, wala kang narinig.
Yan po ang dahilan kung bakit napakarami kahit mamamatay tao si Duterte. Marami po ang iba ang kanilang konsiderasyon. Marami ang namatay, pero ilan bang namatayan na yan? 30,000? Compare mo sa milyon na tao na gusto ng katahimikan. Yan po ang katotohanan. Gusto natin parusahan si Duterte kahit isang tao lang pinatay. Well, that is a demand that is based on evidence. Pero naniwala ako, pagdating naman sa war on drugs, wala naman ni isang pinatay dyan na si Duterte ang bumaril. Naniwala ako dyan. Bakit? Sino bang nakapag-ebidensya? Si Duterte mismo pumatay. Ang kanyang kasalanan dyan, ebidensya lamang natin. Kill, kill, kill. I will back up the police kung pumatay kayo. Pero sinabi niya, ang patayin nyo yung nanlaban. Ngayon, ibang usapin naman yan. Pag sinabi, talaga bang totoong nanlaban? Well, that's a matter for the court to determine. Di ba? Ang hirap naman, sino ang dapat sisihin diyan? Ang una ko sisihin, mga pulis. Bakit hindi nyo sinampa? Bato. Si Bato may kasalanan diyan. Bakit hindi niya ini-require ang lahat ng police station kapag may namatay sa operation, automatic kasuhan sila ng murder at bahala na sila magpatunay sa korte na totoo ngang nanlaban. Dapat kung akong hepe, kung ako si Bato, dapat ganun gagawin ko. Automatic, may patay kasi sa operation nyo, automatic may murder case. Ang depensa nyo, doon nyo dalhin sa korte, doon kayo magpaliwanag. Dapat ganun ang ginawa. Ngayon, siguro, may kasalanan si Duterte, bakit hindi niya pinukpok ulo ni Bato? Ay, pareho na kaming kalbo, no? Na dapat kasuhan yung mga pulis. Alam mo, if we talk about policy, it's a choice between one procedure against the other or over the other. Pinili ni Duterte, ito, hayaan ko mga pulis mag-operate. Never man ko may mamatay. Total, ang inisip niya may process naman. Ang problema, hindi naisip ni Duterte na yung mga biktima na namatayan ay mga mahirap. Wala silang kakayahan kumaso, maliban pa sa takot. Ito naman ngayon, ginagawa naman ni Torre, kinukopya niya yung kay Duterte na war on drugs. Wala nga lang daw patayan. Pero ang tanong, the same case, Mr. Torre, bigyan kita kung mag-successful yan o hindi. But then the problem is, the same case, ang mga taong nahuli sa experience ko bilang abogado, marami na akong nahawakang kaso na ipanalo ko lahat laban sa droga. Pero ni isa sa client ko, ayaw nang magreklamo. Matapos, interest lang nila, makalaya lang, ayos na, ayaw lang magreklamo. Number one, attorney, wala na akong pambayad sa iyo. Yan ang totoo. Hindi naman yun, sa totoo, ito, Pawa, you must accept my criticism sa Public Attorney's Office. Lahat kayo dyan, wala kayong heart tumulong sa mga tao na walang pera. Ang inyo lang, trabaho lang. Kaya tinatawag kayo lagi, abogado di paamin. Kasi gusto niya para ma-shortcut ang trabaho nyo, kausapin nyo yung mga kliyente nyo na hindi nagbabayad sa inyo, o ano na lang, mag-ano ka na lang, umamin ka lang para mas mababang kulong. What kind of lawyering is that? Papaaminin mo kahit alam mo na tinaniman ng ebidensya, paaminin mo. That thing will also happen in your war on drugs, Mr. Torre. Although binibigyan kita ng opportunity for you to shine. Titingnan natin kasi sabi mo may balancing naman, meron naman daw mga abogado, pwede na sa magsampa ng kaso at meron naman open naman daw ang IAS, Internal Affairs Office, Internal Affairs Service ng PNP, doon sila magreklamo. Well, that is not enough, Mr. Torre. So, ibig sabihin, this is a kind of problem na si Torre lang ang matalino between BBM and Torre. Si BBM walang utak yan. Unang-una, hindi gumraduate sa college yan. Kung paano atakihin ang drug problem. Still, until now, number one problem is drug problem. Ganun po, titingnan natin. Pero sa sunod, meron na po akong ilabas at meron na po akong initial na nakuha na impormasyon kung saan nanggaling yung mga floating shabu at floating cocaine nandyan sa western part ng Luzon. Mula ba sa Pangasinan? Mula ba sa Zambales? Mula ba sa Bataan? Ayun, sa susunod, abangan nyo po yan. Pero sa ngayon, ito lang masasabi ko, para maging fair sana tayo, ay let us demand na tuloy ang trial, pero hindi yung let us demand to convict Sara. Ganun lang po. Ituloy ang trial. Pero but then,
I'm only presenting a reality check na dahil 3 araw na lang natin, ilang araw ba? June 11. Tapos June 30 ang hearing. Bilangin ko ulit ha, June 11. Magko-convince sila. Sabihin na natin na sila ay ibubuuin nila kanilang sarili na impeachment court. At hindi na nila itutuloy yung resolution na i-dismiss. Pag binuo nila, kasunod na araw is 13 kasi 12 holiday. So 13, magpalabas sila ng summons. Papasagutin si Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, may 10 araw si Sara na sumagot. So, kung 13 plus 10, 23 days. So, June 23. Hindi 23 days. So, June 23, siya pa makasagot. That is Monday. So, kung hindi sasagot ang prosecution kasi gusto na mabilis, so may 24 pre-trial. Pagtapos pre-trial, magsasalita pa ng tinatawag na opening address. So, opening arguments. Bibigyan ng pagkakataon yung umaakusa na magdiskurso sila at ilatag nila ang kanilang theory ng prosecution at sasabihin na kung bakit guilty si Sara. Pitong artikulo ang kanilang sasabihin at ilatag nila anong mga ebidensya meron sila para na maging fair sa tao na nanonood. Pagkatapos nila ay magsasalita naman ang depensa kay Sara. Kung sino man magsalita na abogado, bahala si Sara. Sasabihin nila na hindi totoo yon ang mga akusasyon ninyo at yan ay fishing expedition lamang. At yan ay nakatarget lamang sa para hindi makatakbo ng presidente si Sara sa 2028. Politika lamang ito. Ganun po ang depensa. So that is, sabihin natin, June 25. Kasi June 24, mag-pre-trial conference sila, maglalatag ang prosecution. Ano ba bang ebidensya meron kayo? Sino ang witness niyo? Sino testigo niyo? Lahat sasabihin yan. Ganon din kay Sara. Tatanungin, ano ang inyong depensa? Ano mga inyong mga ebidensya? Anong inyong dokumento? Sino-sino mga testigo niyo? Ganon po yung mangyari. So matapos sa on one day, 23, 24. So 25. Ngayon, magsimula na kayo opening address. So 26, magsimula trial. Sabihin natin, umagat gabi, hanggang gabi. Matatapos ba yan? Hindi po. Ilan kaya ay testigo nila sabihin na natin, doon na lang confidential fund, pagpiliin nila. Ilang tao ipresenta nila para patunayan na ito si Marigris Piatos ay hindi totoong tao. 1,000 names ng kagaya niyan na hindi totoong tao. Patunayan nyo bawat isa. So ilang testigo kailangan ninyo yan? Ilang natira na? 25, 26, 27, 28, 29. O 30, wala na. Take out na. 4 na araw, hindi nyo kaya yan. That is reality na hindi nyo makaya. Kaya magbibigay po ng power sa konsensya ng mga majority na senator, huwag na nating ituloy. Huwag din na po kami magbubuo ng impeachment court kasi hindi naman matatapos. Yan pong ibig sabihin ni Tolentino. Ngayon, ano naman isa pagbasihan nila? Ang isang pagbasihan nila, bakit sa panahon ni Irap hindi rin natapos? Functionally dismissed din. Kasi no, napalitan na si Irap, hindi na siya presidente. Kaya functionally dismissed na rin. Okay? So at least, yan lang po ang aking masabi. Don't get me wrong. Hindi po ako anti-Sara, pero ang sa akin lang is, hindi rin po ako pro-Sara. Ang sa akin lang ko anong realidad, pinapakita ko lang sa inyo. At tinatanggal ko lang pinupuno ko lang pag-bias ng isa't isa. Dapat, kung mag-inhibit, ang grupo naman na pabor kay Sara, ano mangyari? Papabor kay Sara yon. Ang kailangan na lamang ni Sara, ulitin ko lang, hindi kailangan ni Sara ang buto na pabor sa kanya. Ang kailangan na lamang ni Sara ay walang buboto na 8. Pag ang 8 hindi buboto, tapos ang laban. Kasi 15 votes lang makukuha ng anti-Sara. Tapos, hindi naman ibig sabihin na may karapatan sila mamalagi magiging senator judges sila ni Risa at ni Coco. Kasi sila, they are crying for blood. Kailangan nila dugo ni Sara. Ibig sabihin, bias sila. Kung tanggalin natin ang bias na pro, tanggalin din natin ang bias na anti. So, iyan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.